Lihim ng kasaysayan, Part 3. Mga rebelde na tinawag na kriminal pero sila pala ang tunay na bayani. Isipin mong ipinaglaban mo ang kalayaan. Pero sa huli, ikaw pa ang tinawag na kriminal. May mga Pilipinong lumaban para sa bayan. Pero binura sa kasaysayan. Tinawag silang bandido, rebelde, kalaban ng gobyerno. Pero sa totoo lang, sila ang mga tunay na bayani. Ito ang lihim ng kasaysayan, Episode 3, mga rebelde na tinawag na kriminal, pero sila pala ang tunay na bayani. Segment 1, Macario Sakay. Kung sabihin sa iyo na may artista noon pero hindi sa pelikula lumaban, kundi sa digmaan. Si Macario Sakay, dating aktor. Pero ang papel na ginampanan niya ay hindi sa entablado, kundi sa larangan ng digmaan. Habang ang mga Amerikano ay nagsasabing tapos na ang revolusyon, si Sakay tumangging sumuko. Itinatag niya ang Republika ng Katagalugan at ipinaglaban ang kalayaan kahit siya na lang ang natitira. Pero tinawag siyang kriminal. At alam mo kung paano siya nalinlang. Pinapaniwala siyang may kasunduan ng kapayapaan. Pagdating sa Maynila, inaresto. At noong 1907, binitay siya. Pero bago siya mamatay, mamamatay akong nagmamahal sa inang bayan. Rebelde sa papel ng kasaysayan, pero bayani sa puso ng bayan. Segment 2, Philip Salvador. Noong panahon na walang simbahan para sa mahihirap, may isang taong gumawa ng sarili niyang simbahan. Hindi para sa relihiyon, kundi para sa revolusyon. Siya si Felipe Salvador, kilala bilang Tata Epe. Ang leader ng Santa Iglesia. Isang kilusan na pinaghalo ang pananampalataya at laban sa pang-aapi. Tinawag siyang rebelde ng simbahan. Pero sa mga dukha, siya ang propeta ng pag-asa. Binitay siya ng mga Amerikano. Pero hindi nila nabitay ang kanyang ideya. Ang paniniwala na may Diyos sa bawat Pilipinong lumalaban. Segment 3, Faustino Guillermo. Walang ranggo. Walang titulo. Pero kinatakutan ng mga dayuhan. Si Faustino Guillermo, isang simpleng magsasaka. Nang makita niyang inaapi ang kanyang mga kababayan, siya mismo ang tumayo at nagtatag ng kilusang gerilya sa gitnang Luzon. Wala siyang sandata maliban sa tapang. Tinawag siyang bandido. Pero sa bawat baryo, bayani siyang itinuring. Segment 4, L.A. Moro na tinawag ay outlaws. Alam mo ba na may mga Pilipinong lumaban? Hindi lang gamit ang armas, kundi gamit ang pananalig. Sa Mindanao, libo-libong mandirigmang Moro ang tumindig laban sa mga Amerikano. Ipinaglaban nila ang lupaing ninuno. Ipinagtanggol nila ang dangal ng kanilang mga pamilya. Pero sa mga dokumento ng mga dayuhan, tinawag silang outlaws. Pero kung ipagtatanggol mo ang lupang minana mo, masama ka ba? Sa kanila, ang bawat bala ay panalangin para sa kalayaan. Marami sa kanila ang pinatay. Tinawag na rebelde. At kinalimutan sa kasaysayan. Pero tandaan mo to. Minsan, ang mga tinawag na kriminal, sila pala ang nagligtas sa bayan. Hindi lahat ng bida ay nasa libro. At hindi lahat ng kontrabida ay talagang masama. Ako si History Tips. At ito ang lihim ng kasaysayan. Abangan sa Episode 4. Mga lihim na kasunduan ng Pilipinas na hindi mo alam. Sa gitna ng dilim, bumangon, ilabas ang liwanag, pagli